Ang kasaysayan ng industriya ng motorsiklo sa Pilipinas ay hindi magiging ganap kung hindi babanggitin ang isang partikular na modelo na nagpabago sa sistema ng transportasyon at pampublikong komersyo sa bansa. Ang motorsiklong ito ay ang tanyag na linyang ginawa ng Honda Philippines Incorporated na kilala sa tawag na Honda TMX. Sa loob ng maraming dekada, ang modelong ito ay naging simbolo ng kasipagan, tibay at pangkabuhayan para sa milyong-milyong Pilipinong driver ng tricycle at mga negosyante. Ang pagsisiyasat sa bawat yugto ng pag-unlad nito ay nagpapakita kung paano ang isang simpleng makinang may dalawang gulong ay naging pangunahing gulugod ng lokal na ekonomiya sa mga pamayanan. Ang pagkakakilanlan ng modelong ito ay nakasalamin mismo sa opisyal na kahulugan ng pangalan nito na Tricycle Model Extreme, isang katawagan na direktang naglalarawan sa pangunahing layunin ng pagkakadesenyo nito. Bago pa man opisyal na ipinakilala ang pangalang ito, ang pakikipagtulungan ng bansang Hapon at Pilipinas ay nagsimula noong taong 1973 sa pamamagitan ng pagtatatag ng Mariwasa Honda Distributors Incorporated. Sa ilalim ng tagapagtatag ng pandaigdigang korporasyon na si Soichiro Honda, sinimulan ng kumpanyang pagbuo ng mga motorsiklong angkop sa mabibigat na trabaho. Noong taong 1976, opisyal na inilunsad at simulang ibinenta sa merkado ang modelong TM110 na itinuturing na pinakaunang hinalaw na anyo ng pampasaherong sasakyan. Sinundan ito ng pagpapakilala ng mas malakas na TM125 noong taong 1979 at TM110S noong taong 1980. Ang formal na paggamit ng tatak na TMX ay naganap noong taong 1981 nang ilabas ang makasaysayang TMX 155 na nagtataglay ng 4 na stroke na makinang pinalalamig ng hangin na siyang nagtakda ng bagong pamantayan para sa ibang mga heavy-duty na tricycle sa bansa. Ang konsepto sa likod ng pagkakabuo ng Tricycle Model Extreme ay nagmula sa masusing obserbasyon ng mga inhinyero ng Honda sa kakaibang kultura ng transportasyon sa Pilipinas. Napansin ng mga dayuhang taga-disenyo na ang mga Pilipino ay madalas magkabit ng gilid na karwahe o sidecar sa mga ordinaryong motorsiklo upang gawin itong pampublikong sasakyan. Gayunpaman, ang mga unang modelo na may dalawang stroke na makina ay madaling mag-overheat at walang sapat na lakas sa hatak kapag puno ng pasahero at kargamento. Upang matugunan ng suliraning ito, kinuha ng Honda ang disenyo ng kanilang modelong Honda CG125 na tanyag sa Europa at Timog Amerika at binago ang partikular na bahagi nito upang umangkop sa lokal na pangailangan. Idinisenyo nila ang isang natatanging kwadro o chassis na may factory-installed na dugtungan o sidecar collars para sa mas madaling pagkakakabit ng sidecar. Ginamit din ang teknolohiyang overhead valve o OHV na gumagamit ng pushrod sa halip na overhead cam dahil ang ganitong sistema ay nagbibigay ng mataas na torque o lakas sa mababang revolusyon ng makina na perpekto para sa mabagal ngunit mabigat na paghila. Ang aspetong pinansyal ng motorsiklong ito ay sumasalamin sa nagbabagong kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa nakalipas na 4 na dekada. Noong unang bahagi ng dekada 80, partikular na noong nilunsad ang TMX 155 noong taong 1981, ang orihinal na halaga ng motorsiklong ito ay naglalaro lamang sa pagitan ng 12,000 hanggang 16,000 piso, depende sa dealer at lokasyon. Sa paglipas ng panahon, bunsod ng inflasyon at pagbabago sa halaga ng piso laban sa dolyar, ang presyong ito ay unti-unting tumaas. Noong taong 2014, nang ipakilala ang modernong bersyon ng TMX 125 Alpha, ang pambungad na presyo nito ay tinakda sa 46,000 at 700 piso o 46,900. Sa kasalukuyang taon ng 2026, ang opisyal na may re-rekomendang presyo o suggested retail price ng Honda TMX 125 Alpha ay nasa 56,900 pesos. Samantala, ang mas malaking bersyon ng Honda TMX Supremo na may 150cc na makina ay ibinebenta na ngayon sa halagang 78,700 piso o 78,900 pesos sa mga pangunahing tindahan sa buong kapuluan. May mga malalim na dahilan kung bakit nananatiling abot kaya ang halaga ng modelong ito kumpara sa mga modernong scooter at underbow na makikita sa mga kalsada. Ang pangunahing salik sa mababang presyo nito ay ang pagpapanatili ng isang napakasimpleng disenyo at kakulangan ng mga mamahaling elektronikong tampok. Ang motorsiklong ito ay hindi gumagamit ng mga komplikadong panel na digital, sensor ng likido o mga mamahaling plastic na fairings na nagpapataas sa gasto sa pagmamanupaktura.
Ang makina nito ay gumagamit pa rin ng tradisyonal na sistema ng carburetor sa halip na komplikadong electronic fuel injection o EFI na mas matipid gawin sa pabrika ng Honda Philippines Incorporated na matatagpuan sa Tanawan City sa Batangas. Bukod dito, dahil halos 5 dekada nang ginagawa ang mga bahagi nito, ang kumpanya ay nakakamit ng tinatawag na economies of scale kung saan ang maramihang produksyon ay nagpapababa sa kabuuang gastos sa bawat unit na inilalabas sa merkado. Ang pagiging patok na modelong ito sa kamalayan at kultura ng mga Pilipino ay hindi matatawaran dahil sa mga praktikal na benepisyong ibinibigay nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Unang-una, ang pambihirang tibay ng bakal na kwadro at ang simpleng mekanismo ng makina ay nangangahulugang bihira itong masira kahit paggamitin sa baha, maputik na daan o matatarik na akyatin sa mga lalawigan. Ang makina nitong overhead valve ay kilala sa matagalang pagpapatakbo ng hindi nagbabawas ng lakas. Ang isa pang malaking dahilan ay ang kadalian ng pagkukumpuni nito. Kahit na ang mga ordinaryong mekaniko sa tabi ng kalsada ay kayang magkalas at mag-ayos ng makina nito dahil sa kawalan ng mga komplikadong kable at computer box. Napakatipid din ito sa pagkonsumo ng petrolyo, kung saan ang kasalukuyang modelo ay kayang tumakbo ng hanggang 62 at kalahating kilometro sa bawat 1 litro ng gasolina. Isang napakalaking tulong para sa mga driver na umaasa sa pamamasada para sa pamilya. Sa kabila ng tagumpay, ang kasaysayan ng modelong ito ay hindi ligtas sa mga isyu at kontrobersiyang naging paksa ng diskusyon sa hanin ng mga motorista at pampublikong ahensya. Ang pinakamalaking kontrobersiya na dinaanan ng TMX 155 ay ang usapin sa emisyon at polusyon sa hangin. Noong ipinatupad ng pamahalaan ang Philippine Clean Air Act of 1999 o Batas Republika bilang 8749, mahigpit na ipinagbawal ang mga sakyang hindi pumapasa sa itinakdang pamantayan ng usok. Ang lumang TMX 155 na gumagamit ng contact paint o platino at kalaunan ay CDI ay nahirapang pumasa sa mas mahigpit na Euro emission standards. Ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit napilitan ng Honda Philippines Incorporated na tuluyang itigil ang produksyon ng maalamat na TMX 155 noong Desyembre ng taong 2013, isang desisyon na nagdulot ng malawakang kalungkutan at pagprotesta mula sa mga federasyon ng tricycle. Ang huling unit ng TMX 155 ay ginawa na may kulay ginto bilang pagpupugay sa 3 dekada nitong paninilbihan. May isa pang kontrobersiyang lumitawang nang ilunsad ang TMX 125 Alpha bilang kapalit ng lumang modelo na may kinalaman sa pagbabago ng kalidad ng mga materyales. Maraming mga tradisyonal na driver ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil ang mga bagong unit ay hindi nagawa sa bansang Hapon kundi binuo na gamit ang mga bahaging nagmumula sa mga rehiyon na planta ng Honda sa Asia tulad ng China. May mangulat din ng technical na issue tulad ng madaling pagkasira ng stator, issue sa regulator ng kuryente at mabilis na pagkaubos ng baterya kapag kinabitan ng mga accessories na ilaw. Ang paglipat mula sa 4 na kambyo o pawang pababa o 4-down transmission patungo sa karaniwang 5 bilis na sistema ay naging sanhiri ng kalituhan sa mga nakasanayan ng mga matatandang driver. Gayun din, ang isyu ng kaligtasan kapag ginagamit ang motorsiklo na walang sidecar ay naging paksa ng pagsusuri dahil ang disenyo nitong manipis ang gulong at magaan ang likod ay madaling magdulot ng pagkagaspang sa kalsada kapag mabilis ang takbo. Sa kasalukuyang kalagayan ng merkado ng motorsiklo sa Pilipinas, ang Tricycle Model Extreme ay nakaharap sa isang matinding kompetisyon mula sa iba't ibang sektor. Ang pag-usbong ng mga modernong automatic na scooter tulad ng Honda Click, Yamaha Mio at mga kahawig na modelo ay nagpabago sa kagustuhan ng mga bagong henerasyon ng mga driver. Mas pinipili na ngayon ng mga karaniwang commuter ang mga motorsiklong walang kambyo para sa mas madaling pagbiyahe sa gitna ng matinding trapiko sa mga kalakhang lungsod. Bukod dito, ang pagpasok ng mga murang alternatibo mula sa ibang bansa tulad ng Badja Maxima, TVS King at Piaggio Ape ay unti-unting umaagaw sa merkado ng tradisyonal na tricycle na pinagkakabitan ng sidecar. Bagaman nakararanas ng matinding hamon ng tradisyonal na sektor ng pampublikong tricycle, ang modelong ito ay nakatagpo ng isang bagong buhay at merkado sa subkultura ng modifikasyon at sining ng motorsiklo sa Pilipinas. Ang mahabang paglalakbay ng Tricycle Model Extreme sa mga kalsada ng Pilipinas ay nagpapatunay ng tagumpay ng isang produkto ay nakasalalay sa kakayahan nitong umangkop sa kultura at pangailangan ng mga tao. Mula sa simpleng pagsisimula ng Mariwasa Honda noong dekada 70 hanggang sa pag-abot sa milyong-milyong produksyon sa kasalukuyang panahon, ang motorsiklong ito ay nakaukit na sa kasaysayan ng pambansang kaunlaran. Sa kabila ng mga pagbabago sa teknolohiya, mga regulasyon sa kalikasan at pagpasok ng mga makabagong kalaban sa merkado,
Ang katapatan ng disenyo nito ay nananatiling isang matibay na haligi. Ang kwento ng modelong ito ay hindi lamang kwento ng bakal, makina at petrolyo. Ito ay kwento ng bawat Pilipinong nagsumikap, naghanap buhay at nagtagumpay sa tulong ng isang maasahang kasama sa bawat biyahe ng buhay.